Sir, saan? Building 27. 27 po, sir. Ah. Yung workstation po sila, saka yung may mga Pornhub room po, sir. Nakikita yan, nakikita. Ano mo? Sumoys. Buksan nyo na doon. Alay yun. Alay. Ayaw tayo lang, no? Nakikita sa light yan. Ako natin. Ay, 46 buildings. So, under na ngayon ang PAO? Sir, may presentation naman. Observation. Binabantayan na ng PNP. Sir, ang mobile force. Dapat may inventory kayo naman gamit. Sir, ano yan? Nakalak po. Nakalak. Pasok yan. Dito po tayo, sir. Para pala yung buwan officer ng PAO. Ano natin yung workstation na dito tayo, sir. Para pag-umuntin, magandang tayo. Hindi na malayo na siya. Yes, sir. Opo, sir. Ano meron dyan? Ito yung ano, sir, yung ang unang pasukan natin, sir, yung workstation, sir, at saka yung sila ng isa sa mga pinakamalaking big boss po, sir. Madulas po. Ito po, sir, so, dormitory, sir. Wala na pa. At the same time, sir, mayroon din silang small ano po. Nasa malayo. Nasa malayo. Yellow time. Klaro. Kung makita po yung mga bilyas kasi nila, mga ball, mga Kung sa room na yan, dalawang board, nire-record yung sir, tapos nakalock. Parang wala pang order of board. Nag-kumuha ko sa sir Esquara. Mga hotel po doon. Sir, ang amang PAO. At sa barangay. Kailangan talaga. It's a park. Kuhaan mo sa sangkaan. Sunod pa kasunod. Sir, nasa labas sir yun. Sa labas. hindi sa loob. Sa balbal kasi Sa loob. takbo.
Ilang buwan na ito, Diba? 2 months na, sir. Palitan lang, palitan. Tumo tayo. Sir, dito po tayo sa taas, sir. Dito po sila, workstation po din sa baba. Palitan, palitan. Oh, sure. Sorry very much. Okay. Yun. Ito po dito na nakakamuli. Ganun na rin sila sa baba. Yan, typical sir. May mga computers yan, sir. Kaya lang. So, ganito talaga ang mga building nila. Yes, sir. Oo, yan, sir. Pag sinabi workstation, sir, ito po mo. Ang ganda lang, sir. Marami foreground tayo. Sa mga managers. Pero ito yung pinakamalaki tayo sa yung kusina ng mga manager. Wow. So, control nila lahat. Bawat building meron ganito. Opo, sir. Yan, bumabot lang ako tayo. Bumaba. Nadulo na kayo, nadulo na. Kompleto. Wala nang alisan. Buksan mo lang. Kasi parang kompleto na sila eh. Restaurant, recreation, lugar, Napatayo ba siya ng mall? ando na lahat. Ito sir, workstation din ito sir. Old house. May ilaw ba? Walang ilaw. Hindi na nabuksan. Organize. Ito yung mga rooms natin ng pang-format sir, pero ito yung Wow. ito yung ano sir, yung setup nila dito sir. Ito po sir. Ito sir ang Hotel. Parang hindi, parang dito talaga. Ay, may ano, boss, oh. Yung parang sex toy. Bali, anim ito na. May mga sex toy. Anim din.
Ganun din sa kabila. Opo, sir. Ilan matulog to? Sir? Ilan? Anim po, sir. Ilang pa? So, tatlo to? Pero, sir, tatlo po, sir. Saan? Yan ang Pornhub territory. Ano yan? Pogo. Mga sex toys. Okay, balik na. Template na siya, boss. Naka-template na. Alam ni Dan Fernandez yung porn Masyado ni Dan. Yung mga porn sites. Mga dito. Organized talaga, no? Yari ka sabi sa mga hindi mo naman kayo i-recognize. Hindi ikaw naman isa, Gordon naman mo. Ikaw Gordon, grabe. Boss, yung tarot, hindi malina. Tapos, ano na tayo? Yung may bilis ka rin doon. Ay, may kwarto may tubo. Ay, sarado. Yes, sir. Yes, sir. Facebook. Tignan mo muna kasi. Kailangan ko nyo. Bukas po. Mabila. Pero dyan naman. Kaya namin nakalimutan. Yun isa. Sa ano, sir? KTV bar po, sir. Pasok po, sir. Pasok tayo doon. Opo, sir. Pero halos lahat gano'n na meron. Talaga ano na, boss, community na. Hindi ka na lalabas. Hindi ka na lalabas kasi kompleto na eh. Saan tayo susunod? Yung kwarto na. Yes, sir. Kwarto na. Ano ba yung second play? Una na po tayo. Una na tayo. Una na po, sir. Una na. Second, third, second. Sige, forward po, forward. Forward tayo, forward. Forward po, forward. Baba. Step. Sige lang po. Go lang forward. Master po.
sir, passer. Sige po. Ito pa yung mga rooms nila, sir. Ano to? Rooms for what? Ano nila, sir? Pag meron sila, ano, sir, yung gagamitin, gano'n, sir. Kasi opo, sir. After TTV, sir. Opo. Ano to? Ano to meron dito? After TTV po, sir. Dito po, sir. Yung taas ito, sir. Ito yung mga rooms na mga, sir, mga trabahante dito. So, stay ng mga trabahante dito, sir. Pag mapili nila, Sogo. Oo, sir. Para sa Sogo. Hindi lang natin masabi. Okay na. Okay, ma-feed natin. Flip sa taas, pero kayo. Yun naman, sir, isa may konting ganito na room sa yung ano na, sir, yung floor na ng mga trabahante dito, sir. Ito sa yung malaking kwarto, sir. Ito po, sir. Ito, sir. Ito mga babae na. Sila pipili. Opo, sir. Sila pipili, di ba? Opo, sir. Sa Malikaya? Sir. Sir. Bakit? Hindi po ito na nila. Wala na po kayo. Wala ko na. Isa kasi para sa Sino yun? doon po tayo sa ano, sa may mga dugo po, sir, na mga dugo. Bakit po sa dito sa daan? 46 buildings? 46 buildings to, ano? Yes, sir. Ito yung isa. Iyan, isang room nilang kayo. Opo, sir. Tapos doon na kayo, sir. So, at po na to, yung may mga yung torture. Yes, sir. Siguro. Yung may ano, Pero dito wala kang nakita mga tunnel. Doon na sa bahay niya na Cassandra. Tunnel. Sige po. Pero maganda ito yung tunnel po kay Cassandra. Pero tubig na gano'n. Ito ba yun? May tubig yung kay Cassandra? Nasa ilalim na. May tubig. nasa ilalim ng ano. Ayan, away, away, Joe. Luwag, luwag. Luwag, luwag. O, buwag. Okay naman. Sara na daw, wala. Sorry. Hindi natin na increase box. Pero gawa ng paraan nila PD dapat yun. Isa pa. Saan ba? Mauna na po kayo. Mauna na. Sige, mauna kayo. Mauna muna ako para hindi tayo mag-plug. Bilisan nyo. Ito pa tayo. Piso para sa bayan. Dito mga tulugan na. Paunahin mo natin si ano, paunahin mo natin. Excuse me, paunahin mo natin si Sir Speaker. Paano po? Yun po. Sige. Dito rin na ito. Ito po, sir.
So may mga ano ng dugo sa braces ng dugo sir. Saka yung ano, braces ng dugo. Magkailan na ano sa pinatulog. Yung mga dugo, opo sir. Yung mga unan tsaka kumot ng B2B. Ito sa kabila sir. Nasa kabila ko tayo. Okay na yun. Yes, please. Pakitan na lang muna. Hindi lang po. Moving area. Ito yung mga pake. Andun sir sa ano sa press presentation. Sa kabila, meron bang ganito sa kabila? Di, yung iba kinuha naman kasi nung crime lab. Yes sir, opo sir. Kaya yung naiwan din yung konti na lang. Hindi, yung mga dugo na sa kain lang. Kamawala ng pag-asa. Sa pagkaya. Ilawan mo na sa press. Opo sir, ito na tayo. Ha? Okay na? May dugo mo dyan? Tapos may dugo na dito. Wala nga yung dugo. Sir, doon na tayo sa press. Yan, diretso na sa press. Yes po sir. Million every month. Kami rin po magbabayad nun. Sa kabila, yung una nating binisita, Bamban, roughly nasa 1.2 million po binabayaran natin doon sa kuryente. Then, Pasay, we also pay about 2 million yung dalawang facility po doon. Roughly, quiet po, roughly po, sa isang buwan, the commission is paying 5 million minimum in electric bills alone for all the facility that we have confiscated already. So that doesn't include, of course, yung mga Pilipina na nabuntis ng mga Chinese na may mga anak. Sa amin din po dinadala yung mga bata para sa mga pagatas and so on and so forth. So medyo marami po yun. On a monthly basis po, siguro nasa 200,000 din po nagagastos natin sa pagatas and so on. So medyo marami po yung ancillary cost dito sa mga pogo na ito. So, I think we have with us ngayong hapon, meron ho kaming dinala ng dalawang nagtatrabaho sa, dito po, ang ipapakita muna namin kung ano po yung weakness ng SIM card registration law natin. Ito po yung step 1 ng scamming. They have to create a fake identity. And that fake identity is rooted in a SIM card that is registered. Papakita po namin that despite the SIM card registration law, the scammers can actually produce 25,000 to 40,000 pre-registered SIM card per
Pogo Hub. Just like here, nandyan po sa likod natin yung mga sample, we're able to get thousands of SIM cards po dito. Pakita lang po namin ang mabilisan kung gaano kabilis po malagpasan yung SIM card registration law po natin. Magandang hapon po. Papakita lang po namin kung paano mag-register ng SIM card without using real human identity po. So dito po, we're using Globe as para sa SIM card registration po. So dyan po, makita nyo po. Okay po. Dito po, makita nyo po na Globe ang gamit natin. So, pumunta po tayo sa Globe SIM registration po. Then, isasaksak po natin yung SIM card dun sa phone. Then, we get the OTP. Then, dyan po, makita nyo po yung fields na ilalagay natin yung mga fake identities. Like, yan po, ang ginamit ko po dyan, yung cartoon character po na sa si Simpsons po. So, ayan, yung birthday po, hindi po siya totoong birthday. Then yung gender po. Then yung address po, random address lang po yan. Sige. So, random address lang po yan. So, Pasig yan. Pero Makati ang nilagay ko. And dito naman po, sa area na to, ipapasok po natin yung pictures nung gagamitin natin identity. For dyan po, cartoon character lang po yung nilagay natin. So, nakikita nyo po dyan, si Homer Simpson po yung nilagay dyan. Then yung parang cartoon version ng license niya. So, after that, so medyo matagal din yung loading niya sa pag-upload ng files. I-play mo lang. And next step dyan, makaka-receive kayo ng text message na thanks for submitting your SIM registration details. Then mag-aantay lang tayo ng few minutes. Then after mga 5 minutes siguro, mga successful na ang registration natin ng SIM card. Sinubukan po namin sa krami ito, Mr. Speaker. Less than 30 minutes, you can have one fake pre-registered SIM card on the basis of a fake identity. So, ibig sabihin, yung mga scam hubs po na ito can create multiple number of fake identities using pre-registered SIM cards. So, hindi ho natin mahabol yung mga taong yon technically. Bakit po napaka-importante po may paliwanag po sa inyong SIM card? Bigyan naman namin po kayo ng konteksto. Number one, ang business po ng scamming na to, nakaride po talaga sa internet, sa online, tsaka po sa SIM card. Kung titignan po ninyo kung ilang cellphone ang nakukuha po sa mga scam farms, thousands po. Bakit? Ang isa pong worker sa scam farm, binibigyan po yan palagi ng kumpanya from 15 to 20 cellphones. 15 to 20 cellphones. Each cellphone contains 900 names, data, Facebook account. Nandoon na po yan. Preloaded na po yan. May iba pong kumpanya na gumagawa niyan para sa kanila. It's another company na illegal. Hindi po natin masyado na nahawakan po ngayon yan. Hindi pa po natin natatouch. Pero yung po, pero lahat ng mga Pogo companies na gumagawa niyan para sa kanila. 900 per cellphone. One worker, 15 to 20 cellphones. Araw-araw, binabantayan po sila ng kumpanya. Kinakailan, mag-in touch sila sa 15 to 20 persons sa kakausapin. Kinakailan, makuha nila loob nun, mapasagot po nila. At kanilang magpagpatuloy ang pag-uusap. Ngayon po, kaya hindi po sila nakaabot sa quota, hindi po sila nakaabot 15 to 20 nakakausap sa isang araw, ang mga Pilipino, kasi hindi naman sila pinaparusahan na kasing hirap ng mga foreigner, sila po ay pinapag-overtime from 18 to 20 hours. Yun po ang kanilang pinakalam po talaga maabot ng quota.
ang mga foreigners po hindi po makalabas dito unlike the Filipinos. Sila po yung talagang pinapalo at tino-torture. Kaya nakikita niyo po, mga Pilipino, hindi masyadong nato-torture. So, yun po ang kaibahan po noon. So, yan po, ang SIM card registration, talagang wasak na wasak po talaga yan when it comes to sa mga operations ng POGO. So, din po yan na nahuli ng CIDG na meron instrumento, di po ba? Na umiikot-ikot sa ating syudad. Sila po, kumukuha po sila ng mga INDI ng mga data ng mga tao habang umiikot po sila. Nahuli po yun ng CIDG. Yun po, ibebenta po naman nila sa ibang bansa. Para po, yun naman mag-i-scam dito ba sa atin. Palitan lang po tayo. Ganun po. So, sige, thank you po. Because we're running out of time, we'll have to skip some parts of the presentation. We'll go ahead with the press con, Mr. Speaker. We would open the group to questions from the media. May isa pang mic. Mic, please. Sure. Sino po magsisimula? Hello, good afternoon po, Speaker, and sa ating PAOK at sa iba pang congressman. Speaker, tatanong ko lang po kung ano yung assessment nyo sa naging pag-iikot nyo today. Galing kayo ng Tarlac at dito sa Pampanga, nakapag-ikot din po kayo. Ano po yung mga main takeaways dun sa mga natutunan nyo at mga na-discover nyo sa inyong pag-iikot? So, una-una nagpapasalamat ako sa ating mga host dito. Andito si Governor Delta. Maraming salamat. Our mayor, yung mga mayor natin dito. Mayor, where's si Mayor po kayo? Dito ba? Mayor Lasatin and Mayor Kapil. Andito, nagpapasalamat din tayo sa pagsalubong sa atin dito at kay SDS Congressman Dong Gonzales, no, sa pag-host dito sa PORAC at yung nakarang bisita natin dyan sa inspection sa Pamban, Tarlac naman. Una-una, iba talaga pag personal na inspect natin kasi kasama ko lahat ng mga leaders ng House. Leaders, we have the various chairs of the various committees dito sa tabi ko, the Chairman of Public Order, Congressman Dan Fernandez, of course, si Congressman Karaps Paduano, Chairman siya ng Public Accounts. We also have, of course, Congressman Ace Barbers, ang Congressman sa Dangerous Drugs, the Congresswoman Janet Green. We also have Congressman Johnny Pimentel. We also have Chair of Transportation, Congressman General Ako. We also have our Chairman sa Games, Congressman Herrera. So, andito po kami kasi maraming naulat na sinara na itong mga facilities dahil sa nakita nating presentation na in the guise of the Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello, yeah. Anyway, kasi kami po sa Kongreso, nag-oversight kami dito. At may order na ang ating presidente na ibaba na itong mga POGO at iwa-wind up na. So, may mga nakapending mga bills dyan na may mga pwedeng, sign kaya kailangan i-wind up na talaga itong mga operations na to at ano ba rin din gagawin natin dito sa mga displaced na mga tao at anong hindi gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang-una, yung mga lumabag talaga sa batas, pero yung iba, paano natin ilalabas natin ng maayos dito sa bansa. At siyempre naman, there are accountabilities. Diba? Eh, dati naman, may EO, may patas na for collection ng taxes sa POGO, basta sumunod kayo sa mga rules and regulation o mismo sa batas. Dito sa administrasyon ni President Marcos, inutusan niya yung PAGCOR chairman mag-enforce and to ask the law enforcement
and the various agencies, ay maraming mga nababalitaan na may mga ganito mga activities na illegal. So, talagang pinusigihin talaga at marami talaga na-uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para Congress to be guiding accordingly, not only in the creation or the consolidation of the pending bills on the matter of POGO and its winding down or winding up initiatives and what to do with all the stakeholders involved. Those who are accountable will have to face the law. Those who have been displaced, the government will accommodate so long as they are not complicit sa any illegal activities. What to do with all of these assets? How do we move forward para hindi ito maiulit? Yun po talaga ang nangyari dito. Kaya sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong industry, so to speak, na lumago, kumbaga, itong industriya. The Congress actually came up with a law so that it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities. Ginagamit ito bilang isang front. So, yun ang gusto ng Manang Presidente. Tanggalin na yung front para miskin ito, lahat may expose na. So, the future of POGO, IGL, well, there's already a face-out, face-down mandate from the President. So, kaya nandito po tayo, kaya we want to be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So, we have to be here. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Yeah. The Bluetooth device is. So, kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, first hand, now we have actually come and seen it. Iba talaga pag nakikita natin. That's why we're happy that kasama-sama tayo dito. Hindi lang yung congressional leadership. We have the various agencies and law enforcement departments involved now working together. And we're glad for the presence of the LGU of Pampanga here today without the Attorney Cora. So, thank you. Unang-una, yung PAGCOR, dalawa ng mahahabang hearings na naganap na sa House. Pero siyempre, sasabihin din natin sa ating chairman na tama yung ginawa nila sa pagre-regulate at pag-enforce ng batas. And thank also the law enforcement agencies for doing their job. Ay nakita mismo natin ngayong araw na to yung resulta ng kanilang pag-enforce at pagsasara ng mga illegal fronts for illegal unlawful activities na talagang ayaw natin lahat. Kaya nag-issue ng order si Presidente. Kaya this is what we call follow-up, follow-through on that order. At siyempre naman, magbobote din tayo sa PAGCOR. We will work closely with them. So for whatever legislation that they want or require or they need to make their compliance with the President's order notifications. In other words, tutunahan din natin yung PAGCOR in the manner in which we are in a position to whatever legislation or whatever other inquiry investigation that they require. Upper, yes. Question.
Bumaba yung mga tax scams. So you're asking if there is an association between the two? May correlation? Obviously, ma'am, yes. The answer to that question is yes. Magmula po nung bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga nare-receive natin mga tax scams. So the answer is yes, ma'am. With Committee Chair kay Congressman Dan Fernandez, sir, I just want to ask also, since mamaya po magko-conduct ng inspection sa warehouse sa Empire 999 sa Mexico, paano po ang connection ng illegal drugs sa Pogos at ano po yung natuklasan po ninyo being the committee chair? That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman Ace Barbers. Yung Empire 999 na-establish doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, na-establish that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related, no? Pag titingnan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no? That yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So, basically, makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. Si Chairman Ace Barbers. Yun, nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yun? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, eh may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Banban Tarlac. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan. Dagdagan ko lang kasi na-establish na to eh. Yung 29 billion na pondo na umikot sa account ni Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Jiang Yang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng AMLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Jiang Yang. Good afternoon. Sir, this question is addressed to PAOK. Yes, sir, kanina nabanggit nyo na parang may ibang dynamics yung pagtrato sa POGO worker na mga Pinoy tsaka POGO worker na Chinese. Ngayon, sir, masasabi ba natin na
though hindi sila nakaranas ng torture, may ibang pagmamaltrato. Hello. Almost, pwede natin sabihin almost 98% ng mga na-torture mga Chinese din. But there were incidents. Wait lang, sir, Mike. Hello. Yung 10%, yung mga Pilipino na ang trabaho is security, maintenance, housekeeping. Yun lang ang pinakatrabaho nila. Pero as far as the scamming activities concerned, laging foreign national ang ginagamit nila and mostly Chinese. Ang Pilipino na na-experience namin, na sabihin natin 80% nagtatrabaho, yung loan scam. Ang loan scam, yung nakuha namin sa Makati, 80% na nagtatrabaho ng Pilipino. Kaya yung mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. So, sa loan scam, Pilipino nagpapatakbo pagdating sa pag-i-scam. But yung management nila are all Chinese. Yun lang ang napansin namin. But yung klase ng mga pogo na ganito ang ginagawa, yung love scam, cryptocurrency scams, and all other scams, puro Chinese nationals and foreign nationals.